Hello guys, magandang araw po sa lahat at welcome back po sa ating channel, Atoy TV. At ngayong araw nga guys ay may pag-uusapan tayong barya. At alamin natin ang kanyang totoong collector's value. At sasabihin ko rin sa inyo guys kung ano yung gear na dapat nating kuhain at i-collect dito sa baryang ating pag-uusapan. At ipapakita ko rin sa inyo yung kanyang bentahan naman online sa eBay. So, ito guys, may nagbebenta sa eBay nito ng $131.4. So, napakalaki nun guys. At sasabihin ko sa inyo sa bandang dulo ng ating video kung anong klase ba itong 10 centimo na nagkakahalaga ng $131.4. Kaya make sure na tapusin mo po yung ating video para makuha mo po yung buong detalye. So ayan guys, pag-uusapan po natin ngayon guys, itong 10 centimo. So ayan, ito pong ating hawak ay 1991. So ito rin yung ating i-update at sasabihin ko sa inyo kung anong year ang dapat nating hanapin dito sa bariyang 10 centimo na ating hawak. At bago yan, syempre, alamin muna natin ang kanyang features. So, ito pong 10 centimo na Francisco Baltasar. So, ito po ay may taong year 1983 to 1994. So, ayan. At ang value po nito ay 10 centimos. At ang kanyang currency ay piso. At ang composition po ng baryang ito ay aluminum. Kaya napakagaan lang nito guys. So, kung tawagin namin to nung mga batang 90s ay 10 centimos na bamos. So, ayan. At ang bigat po nito ay 1.5 grams. Ang kanyang diameter naman ay 19 mm. At ang kanyang thickness, 2.3 mm. Ang kanyang shape, round. Ang technique, milled. At ang orientation nito ay medal alignment. So, ayan. At demonetized na po ang barya nito noong January 2. 1998. So, ayan po yung features ng ating barya. At ngayon naman ay tignan natin kung ano yung makikita natin sa ubers at reverse ng ating barya. So, ang ubers po ng ating barya ay ito. So, ayan, nakikita natin ang portrait ni Francisco Baltasar. Ayan, facing left. At sa bandang itaas niyan, ayan, mababasa natin paikot, Republika ng Pilipinas. So, ayan. At dito naman sa harapan niya, yung kanyang pangalan, Francisco Baltasar. So, ayan. At dito naman sa ibaba niya, ng kanyang mint year, 1991. At sa gilid niyan, yung mint mark ng BSP. So, ayan po yung mint mark ng BSP. Yan po yung makikita natin dito sa ubers ng ating barya. At ngayon nga ay tignan naman natin ang reverse ng ating barya. So, ito po yung reverse ng ating barya at makikita natin dyan sa itaas. So, ayan. 10 centimo ang kanyang denomination. At ito, ang isda na kung tawagin namin ay bangus. So, ayan. So, ito po ay Philippine Goby. At ang kanyang pangalan, so, ayan, Pandaka pygmaea. So, yan po yung makikita natin dito sa reverse ng ating barya. At bukod sa circle na to, meron pa tong inner circle dito. So, ayan. So, ayan po yung makikita natin dito sa reverse at reverse ng ating barya. At ngayon nga guys, titignan naman natin ang collector's value nito based on record sa numista. At gaya nga ng sinabi ko, ipapakita ko sa inyo yung pinakamahal na 10 centimo na kagaya nito na binebenta sa eBay, kung anong mint year ba yun at kung anong klase. So, ayan. So, sa ngayon, tignan natin itong 1991 na ating hawak sa record ng numista kung magkano ba yung kanyang collector's value. So, ayan guys, eto na tayo sa numista. At ang sample dito ay 1983. So, ayan, at ito yung kanyang features. At diretso na nga tayo doon sa ating i-update na 1991. So, kung mapapansin natin, ang 1991 ay may isa lang na variation. So, ayan po siya.
1991. So, ang kanyang collector's value nag-umpisa dito sa very fine, 7 pesos and 70 centavos. At dito naman sa extra fine, 33 pesos. Sa AU condition, 33 pesos at sa uncirculated ay walang nakalagay. At ito po ay may frequency siya na 12%. So base dito sa record ng numista, so ayan makikita nyo siya ay common. At gaya nga ng sinabi ko, ipapakita ko sa inyo kung anong year at kung anong uri yung ating dapat hanapin sa 10 centimo na to. So dito po sa record ng numista, ito yung pinakamaliit na may mintage guys. At ito po ay yung 1983. So ayan po siya. May mintage lang siya na 750. So napakaliit lang yan guys, kaya masasabi natin na limited lang yung may hawak din yan. At ito ay may frequency na 1.4%. So napakaliit niyan. Siya yung pinakamaliit na frequency na meron dito sa record ng numista, 1.4. At ito po ay proof. So ayan, at may KM number siya na 240.1. Proof, pero 100%. Itong proof na to ay nasa kamay na ng mga collector tong 750 piraso na to. So ayan, at gaya nga rin ng sinabi ko kanina, titignan din natin at ipapakita ko sa inyo naman yung kanyang bentahan naman online sa eBay. Kaya punta tayo sa eBay. At ayan na nga guys, eto na tayo, nandito na tayo sa eBay. At tignan natin ang bentahan dito. So ayan, ito ay year 1983 at graded siya ng MS65. So ayan, at binebenta siya ng $30 at napakaganda naman talaga nung kondisyon nung barya na to. Kaya niya siguro binebenta ng $30. So ang sunod natin ay 10 centimo pa rin yan at ibang klase naman yan. At tignan lang natin yung ating ina-update. So ayan, ito pang isa. 10 centimo, ang year naman ito ay 1990 at binebenta ng $6.75. At etong isa ay 1986, binebenta naman yan ng $4.50. So, yan po ang bentahan dito online. At eto pang isa, $2.99 niya ibinebenta. At ito namang isa ay 1987, ayan, at binebenta niya ng $1.99. At itong susunod natin ay 1986 pa rin. At binebenta niya ng $15.89. So, yan yung bentahan dito sa eBay guys. At ipapakita ko na sa inyo yung pinakamahal na 10 centimo na dapat ay ating hanapin at i-collect. So, ito pang isa pahabol, 1989. $1.55 niya binebenta. So, ayan. At ito yung pinakamahal guys na sinasabi ko rin sa inyo panina sa record ng numista. So, ito po ay 1983, 10 centimo, KM number 240. So, deep cam proof. So, ito po ay proof na 1983, gaya ng sinabi ko po kanina. At ipinakita ko po sa inyo sa record ng numista. So, ito po ay proof. So, ayan, proof po ito. At yung mintage niya, ayan, nakalagay din dyan, 750. At binebenta niya to guys ng $131.4. So, napakalaking pera niyan guys. Mga 7,000 mahigit yan. So, kayo na ang mag-convert sa ating peso. Magkano ba ang dollar? 54 ba? Or 56? Sa 54 yan, 7,000 na yan. Mahigit. So, kung sa 56 pa, mas lalaki pa yan. So, iyan po yung pinakamahal na nakita natin dito sa eBay na bentahan. 1983. So, ito po yung proof. At may mintage lang na 750. So, ayan guys, nakita nyo na yung kanyang record sa numista. At itong 1991 ay nananatiling common hanggang sa ngayon. At gaya nga ng sinabi ko at ipinakita ko sa inyo yung dapat nating hanapin dito. Ang taong 1983 na 10 centimo, nakakatulad po nitong hawak natin. So, ayan.
Ito po ay kung tawagin namin ay 10 centimo na bangus. So ayan, mga batang 90s. At nakita nyo rin naman ang bentahan online at yung pinakamahal nga na nagbebenta sa eBay, yung 1983 na proof. So yun po yung dapat nating hanapin, 1983 proof. At may mintage lamang na 750. So ayan guys, yung ating tinalakay na barya. At sana po ay paki-like and share ng ating video para po makagawa pa tayo ng mga pag-uusapang pa nating barya dito sa ating channel. So i-share nyo po sa mga kakilala at kaibigan nyo para magkaroon po sila ng idea sa mga barya natin at malaman din nila yung totoong collector's value. So ayan lamang guys sa araw na ito. Maraming salamat po.